Ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ay nanganganib matapos masangkot sa isang kontrobersyal ng insidente sa West Philippine Sea. Ang China ay sinasabing hinuhuli ang mga resupply missions ng Pilipinas tungo sa ating mga teritoryo sa WPS na nagiging sanhi ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ni VP Sara, lalo na't siya ay malapit na kaalyado ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ang barko ng China ay agresibong pinipigilan ng mga Pilipinong barko na magdala ng supply sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga sundalo at mangingisda, tila nagiging mas mapanganib ang sitwasyon. Si VP Sara, na kilala sa kanyang matapang na personalidad, ay direktang nanawagan kay Pangulong Kuting Jr. upang kumilos at protektahan ang ating mga karapatan sa teritoryo. Maraming Pilipino ang umaasa na ito ang pagkakataon para ipakita ng administrasyon ang kanilang tapang sa harap ng ganitong pagsubok. Samantala, nananawagan ang mga kritiko kay Pangulong Kuting Jr. na maging mas matapang sa pagharap sa isyung ito. Ayon sa kanila, kinakailangan ng mas konkretong aksyon mula sa pamahalaan upang maipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon, umaasa ang sambayanang Pilipino na magkakaroon ng agarang solusyon at proteksyon para sa mga Pilipinong apektado ng insidenteng ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa mga balita ng mainstream media, binalita po na ang pagkain para sana sa ating mga sundalo sa PRP Sierra Madre ay kinuha ng China, itinapon, hindi na napakinabangan ng ating mga sundalo. So, dalawang incident ito, may May 19 nga incident, may May 24. Saan ba yung airdrop ang ginawa, hindi na yung dati na bangka-bangka. Airdrop, inihulog ng mga, by the way ito, parang itinago lang ba? Kasi May 19 nangyari at saka May 24. Ngayon, June 3 na. Tinago. Hindi binalita. Mabuti na lang ang mga mainstream media, may mga sources din sila na nakakaalam. Tapos merong nagsasalita within the armed forces, binibigay ang informasyon sa mainstream media, kaya na ibabalita. So, bakit hindi pinaalam? Kasi parang mapapahiya ang matapang na administrasyon kasi walang nagawa eh. Okay, I condemn. Hindi talaga maganda itong ginagawa ng China sa atin ngayon sa West Philippine Sea. Binubuli tayo talaga. Kung mayroon lang sana tayong kakayahan na dumepensa o lumaban, gawin natin, kaya lang wala pa eh. So, yun, airdrop. Hinulog ng helicopter yung resupply, mga pagkain. Kaya lang, according to sources ng Inquirer, Manila Times at iba pa, nandun ang Chinese Coast Guard at hinuli yung mga pagkain. At itinapon na lang, hindi na napakinabangan ng ating mga sundalo. Yun po ang nangyari. Tapos meron pang insidente, I think May 24. Mayroong sundalo natin doon na may sakit at itra-transfer sana sa isang Coast Guard vessel natin. Parang blinak ng Chinese Coast Guard at yun na prevent yung pag-transfer ng masakitin na sundalo natin. So, lahat ito nakakaawa na kalagayan ng ating kasundaluhan.
So, bakit nagkakaganito tayo ngayon dyan sa West Philippine Sea? Na nung una, hindi naman. Again, it's a matter of foreign policy. Panahon ni PRRD, wala pong ganyan. Lalo na sa ating mga mangingisda. Di ba, nagkaroon ng hearing sa Kamara tungkol sa so-called gentleman's agreement. Gustong palabasin ng administrasyong ito ng Pangulo na mali ang Pangulong Duterte sa kanyang so-called gentleman's agreement. Pinapalabas nila na masama yung policy ng Pangulong Duterte. Anong sabi ng mga mangingisda na panahon ni, as early as 2014, panahon ni Pinoy, pinagbabawalan na sila ng China na mangisda. Bumalik lang silang malayang makapangisda nung umupo si PRRD. Ngayon, pinagbawalan ulit mangisda pag-upo ng administrasyong ito. Sino ngayon ang may nagawang maganda? Di ba? Malayong mas maganda panahon ni PRRD kasi nga diplomasya ang ginawa. Wala namang isinorender na teritoryo or soberenya ang Pangulo. Diskarte lang. Masama ba yun? Ngayon, pinapalabas na worrisome yung sistema ni PRRD. Noon, malaya tayong nakaka-resupply sa ating mga sundalo dyan sa BRP. Kasi kung ano yung ginagawa ng panahon ng Aquino administrasyon, yun lang ang itinuloy ni PRRD na pumapayag ang China na mag-resupply ng pagkain, wag lang magdala ng construction materials. So lumalabas ngayon dahil matapang ang administrasyong ito, nandyan yung aliado na US kunuhay na ironclad commitment daw ang tulong. Handa daw tumulong. Ano ngayon? Nasaan ang tulong ng Amerika? Wala. Hanggang salita lang yan. Kahit sabi pa ang Pangulo na yun daw joint maritime drills o patrol. Ginawa noong April. 4 na countries. US, Japan, Australia, Philippines. Show of force, maritime exercise sa West Philippine Sea. Ano sabi niya? I hope it can de-escalate tension. Huhupa na ang tension. Ano ngayon? Humupa ba ang tension? Wala na. Hindi na makakain ang ating mga tropas. Kawawa sila doon. So, again, it's a matter of foreign policy. Dito na natin, ang nakikita kong labanan ito is pahabaan ng pasensya o patigasan ng ulo. We will continue to resupply our troops. I agree. Kasi territorial waters natin yan. Kaya lang, ang China naman, they will continue to bully us to stop anything from resupplying our troops. So, anong mangyari ngayon? So, gugutumin ang ating mga sundalo. So, ito na ngayon ang sakit sa ulo na dala ng isang foreign policy ng presidente na noong una, napakaganda. Yung sabi niya, we will be friends to all, enemy to no one. Biglang bumaliktad, naging sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga Amerikano. So nakikita ko, galit na galit ang China sa atin ngayon dahil sa pagdikit ng Pilipinas sa US. Lalo na yung ang pinakamatindi ngayon, yung pagpayag ng Pangulo na ang US mag-deploy ng mga medium-range ballistic missiles dito sa ating bansa. Delikado po yun. Kasi malalakas na mga missiles na pwedeng matarget ang China. So ito po, paghahanda na ng US kasi anytime pwedeng i-invade ng China ang Taiwan. So in response, ang US nag-preposition na siya dito dahil sa foreign policy ng Pangulo,
yun, nadagdagan ng EDCA sites, nandyan na sa Cagayan, Isabela, ang tropa ng Amerikano, pati yung missile system nila. Nako, yun na po, galit na galit ang China sa atin. Hindi lang China, pati Russia. So, dami na ang problema sa ating bansa. Tumataas ang presyo ng bilihin, inflation. Ano yung prediction ng Bangko Sentral? Tataas ng inflation 4.5% itong April. Itong Mayo. Noong April is 3.9. So, wala. Dahil pataas na pataas ang inflation, tataas ang interest rates, magkakaroon ng economic slowdown, kakaroon ng job shortage. So, yun na po. Kaliwat kanan na ang problema sa ating bansa ngayon. At sana itong may pagkakataon pa na ma-resolve itong issue sa West Philippine Sea na delikado, magiging mitya ito ng digmaan, yung Taiwan na gustong-gusto ng bawiin ng China, maiipit tayo nang dahil lang sa kagustuhan ng presidente na pagbigyan ang kagustuhan ng Amerika. Ito na yung tinatawag natin na proxy war. So, ito na, May 24. So, wala nang balita. Tahimik ang Bakit itinago? Kasi, pahiya ito sa ang mga senador. Yun na lang. They just condemn. Ang daming mga senador na nag-condemn. Ako rin, I condemn. Kaya lang hanggang condemn na lang tayo. Sigurado ang Department of Foreign Affairs. Protest na naman. Diplomatic protest. Hanggang ganun na lang. Ay, wala. Again, to me, mas maganda yung diskarte ni PRRD noon na status quo lang, as is where is. Tapos, walang presensya ng Amerikano para hindi lalala ang tension with China. Ang China po ay, hindi ako pro-China, kailang I believe na mayroong solusyon yan, yung dialogue yan. Mag-usap hanggang Actually, ganyan ang sinasabi ni candidate Bongbong Marcos noon eh. Mag-usap lang, dialogue. O nasaan ang dialogue? Wala na. Patigasan na ng ihi, patigasan ng ulo. Kaya nagiging kawawa ang mamamayang Pilipino. Philippine Star na article. Senator wants Duterte included in Farmally case wraps. Okay. Yung katatapos lang na hearing sa Senado, kung saan nandun si dating Health Secretary Francisco Duque. Nilaglag niya o inamin niya na si President Duterte ang nagbigay ng approval na i-transfer yung pondo para sa COVID-19, around 41 billion pesos mula sa PhilHealth o DOH, i-transfer sa DBM, yung procurement service ng DBM. Yun ang revelation ni ex-secretary Duque. Okay, nauna dyan, ang ombudsman nagkaroon na ng desisyon na inindik o sasampahan na ng graft and corruption case sina Duque at ang head ng procurement service ng DBM na yung Christopher Lau nang dahil doon sa illegal transfer of fund. So, yun na, kumugulong na. So, dalawa lang ang inindik sasampa ng kaso ng ombudsman, si Duque lang at saka si Christopher Lau. Ngayon, itong si Senator Hontiveros, yung kanyang pahayag ito sa balita is dapat masampahan ng kaso rin. Dapat ang ombudsman magsampa rin ng kaso kay Duterte.
Ito yung kanyang exact statement nitong masipag, masipag na senadora. Sabi niya, I am not surprised by former Secretary Duque's revelation. Since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation. Okay? As the Ombudsman continues its formally proved, I trust it will take this revelation into account. So yan ang panawagan ni Hontiveros. Okay, dagdag pa niya, it can be proven that he was introduced to Parmali officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Duterte should, at the very least, explain the policy considerations that resulted in his directive to Secretary Duque. Okay, so paliwanag ni Secretary Duque, bakit na-transfer yung fund? Kasi supposed to be, yung ganun na pondo, dapat DOH ang mag-procure. Bakit i-transfer sa procurement service ng DBM? Ito naman ang paliwanag ni Duque. Meron daw batas na naipasa ng pandemic, yung Bayanihan Act number 1 and number 2. Kasi pandemic na is a national global disaster. So, according to Duque, ang nakalagay daw sa batas na ito, yung Bayanihan Act 1 and 2, dalawang batas ito, ang procurement, ang mag-handle yung procurement service ng DBM. Yun ang nakalagay sa batas according to Duque. Kaya yun daw ang basihan ni PRRD na nag-approve na i-transfer yung pondo sa procurement service dahil yun ang nakapaloob sa batas. Okay, so hindi ko pa napag-aralan yung batas na yun. Kaya sabi ni Secretary Duque is file siya ng motion for reconsideration yung decision ng Ombudsman na indicted siya o sasampahan na siya ng kaso sa Sandigan Bayan. So, yeah, hintayin natin. That's due process, may motion for reconsideration palagi. So, hintayin natin ang resulta. Anyway, bahala na ang Ombudsman kung pakinggan nila yung hinaing o panawagan ni Senator Hontiveros. But I believe on the wisdom ng Ombudsman na hanggang doon lang. Kung sinasabi na kurakot si Tatay Digong, I don't believe so. Okay, hindi naman santo si PRRD. Lahat tayo may kasalanan. But ako naniniwala na as far as corruption, yung mga ganong 41.6 billion tapos mga kickback, wala yan kay Tatay Digong. Bakit? Kasi makikita mo sa lifestyle ng tao eh. Tingnan mo kung magdamit si Tatay Digong. Maong-maong lang, ganito lang. Pag kumain, anong pagkain niya? Monggos, bulag, bahay. Nakapasyal ako sa bahay nila sa Davao. Ang bahay ni Tatay Digong, yung ancestral home nila na hindi mo akalain na yun ang bahay ng mayor na naging presidente. Walang maipakita ngayon na yumaman siya nung presidente siya. Simple lifestyle lang ang ating Tatay Digong. Kaya hindi ako naniniwala na
sinadya niya yun na i-transfer para magkapera siya. I don't know. Dito kay Duque at kay Christopher Lau. Kasi ako, personally mga gabinete ni PRRD nung panahon niya, halos lahat matitino except sa dalawa. Sino yung dalawang kulang na kulang? Ito si Duque at saka si William Dar ng Department of Agriculture. Hindi ako kontento sa performance itong dalawa. Kaya gustong-gusto ko na sipakin na ni PRRD itong si Duque nung kasagsagan ng pandemic. Kasi mahina eh. Kaya lang, I don't know anong rason ni PRRD. Nandyan lang. Hanggang natapos niya ang term niya, nandyan pa rin si Duque. So, corruption? No. Malayo yan kay PRRD. Sige. Bring it on. Kasuhan yun. Ako, abogado yan eh. Speaking of corruption, nako, ito na yung pinakamalala na administrasyon when it comes to corruption. According to what I observed, kaliwat kanan ang corruption. Number 1 na corruption, nasaan? PCSO, sa DA, sa Customs. Sabi nga ng ang dahilan bakit hindi tayo umuusad? Bakit kakaunti ang investors, foreign investors na pumupunta dito? According to businessmen, corruption ang isang dahilan. Corruption and red tape. Red tape yung daming pasikot-sikot ba? Ang tagal umusad ang papeles, approval ng mga business permit. Dahil na rin sa corruption eh. Naghihintay ng padulas. Pantayin nyo, nung panahon ni PRRD, di ba may 8888? Tawag ka lang doon. So, hindi naman perfect ang noon. Kaya lang bumilis ang serbisyo ng gobyerno kasi natatakot sila na isumbong sila sa 8888. Ngayon, wala na. Hininto na yung 8888 na yun. Wala na. Ang mga tao wala nang venue, forum na yung reklamo nila sa gobyerno may paabot. So, yun po. Malaking kaibahan panahon ni PRRD at sa ngayon. Yung corruption parang normal na lang. Kalahating milyon na sa mga kabataan nilang kasundaluhan ang napatay na. Ngayon, may bagong utos si Zelensky na buksan ng mga preso para ilabas po yung mga mamamatay tao, manggagahas, mga kriminal. and so on, para mga kriminal, para magsundalo na para sa Ukraine. Dahil ubos na po, 27 to 25. Kasi yung 26 years old at 27 years old, ubos na. Hindi China ang gumagawa nito. Okay. Amerika, Estados Unidos, na may blackmail naman po dyan kay BBM. And kawawang po ang bayan natin. Even our economic opportunities are down. 63.3% bagsak po ang investment itong first quarter of 2024. Na tapos na po ang Ukraine, talo na po ang Ukraine dahil ang US po ayaw magbigay po. US and NATO ayaw magbigay ng no-fly zone. So sabi ko po, paano may magkakalaban ang Ukraine kung yung area nila ay hindi po nila madidepensahan. So ang ginawa na po ng Amerika, talagang pinaing ang Ukraine para maimbita. Yung hinihiling naman ng Russia lang ay wag lang gawing NATO member, military member ang Ukraine. Therefore, mapagbawalan ang paglalagay po ng missiles po dyan na abot ang Moscow within 10 minutes. No? Hindi po magsusurvive ang Pilipinas as we know it today in 2 to 3 years. Pagka yung deployment ng missiles, yung escalation ng tension sa South China Sea ay tuloy-tuloy. Tama. Hindi lang po sa economic dahil gipit na po tayo at pinipigilan ng Estados Unidos ang anumang investment galing sa lahat ng parte ng mundo papasok ng Pilipinas, lalo-lalo na China. But sa potential proxy war na wawasak po sa Pilipinas tulad ng nakikita nating pagwawasak po sa Ukraine ngayon. National Coordinator ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, at the same time National
founding member and secretariat para po sa koalisyon ng mamamayan kontra giyera. Makakasama po natin si Herman Camentong Chu Laurel, isa pong political analyst and isa din po itong manunulat at scholar ng ating kasalukuyang panahon. Good morning. Welcome sa Pilipinas nating mahal, Camentong Laurel. Magandang umaga ka Eric at sa iyong milyong taga-subaybay. Isang magandang umaga. Yes sir, maraming salamat Camentong sa pagpapaunlak po ninyo sa ating talakayan at dito po ako mag-take off sa nakapanayam namin just a while ago. I hope you were able to catch up kay Professor Clarita Carlos when she told our program na mas mahalaga ang pang-ekonomiyang pag-uusap kaysa military posturing. Mas mahalaga ang paghahanap ng kapayapaan at kaunlaran kahit pa yan ay China, Vietnam, Malaysia o sinumang claimants sa South China Sea dispute kaysa maggirian at magsukatan ng tapang at lakas militar. How do you react to that kind of position na tinitake ni Professor Carlos bilang former National Security Advisor ng ating bansa at ng Pangulo? Well, nasubaybayan ko po yung inyong diskusyon at marami siyang sinabi na pwedeng sang-ayunan at meron din siyang mga sinabi na hindi dapat sang-ayunan. Okay. But that is the way discussion should go. Okay, go. But also it's important to point out that objectivity requires that we do not have entanglements on either side. Kasi nabanggit na ni Professor Carlos that she is now working with the government through the Office of Tambaloslos, and that is, I think, compromising. Kaya po yung ibang mga aspeto na dati po naririnig ko sa kanya ay naiiba in this discussion of hers. But we understand, people have to make a living, even scholars have to. Yeah. But there are several points that are very important. But of course, tama ka, ang ekonomiya ang pangunahing konsiderasyon sa anumang pamamahala po ng isang gobyerno. Kahit po yung iyong foreign policy, yung national defense ay nakasalalay po sa ganda ng ekonomiya. Paano ka lalaban ng giyera kung halimbawa ay yung ekonomiya at yung mamamayan mo ay naglulumpasay, dapa tulad ng Pilipinas at nabanggit nyo at na-discuss ninyo si Zelensky. Tulad ng Ukraine. Ay ang Ukraine po ay yung power system nila mas masahol na po kaysa sa kuryente ng Pilipinas na tayo wala pang ang gera ay nagkaka-brownout na after 25 years of privatization. Ang Ukraine po ay talagang halos puro blackout na po dahil yun po ang tinatarget ng Russia. So ekonomiya talaga ang pangunahin. In fact, yung sabi nga ng ASEAN, sa pamamagitan ng mga binibigkas ni dating Singapore Foreign Minister George Yeo, sabi niya, ASEAN felt no obligation to support the Philippines over the Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal. ASEAN shows great discomfort because they really don't want escalation and conflict in their own backyard. Ayan po ang nangyayari po sa atin ngayon. Nag-escalate ng tensyon sa South China Sea. Hindi dahil sa China, mali po si Carlos po dyan. Dahil ang China po patuloy po yung pagbubukas ng kanyang ekonomiya, consumer market sa Pilipinas. Ang Asian Infrastructure Bank ng China ay nagbigay lang po ng around $400 million first tranche loan para sa Cavite-Bataan Link Bridge. Patuloy po ang pagiging top trading partner ng Pilipinas. Pero dito sa South China Sea, ang Amerikano po ang may programa na tinatawag na Operation Mushu or yung Assertive Transparency para itulak ang Pilipinas na udyukin ng reaksyon galing sa China sa paghahamon po dyan sa Ayungin Shoal at ngayon po sa Sabina Shoal ay tangkang pagtitirik din ng dalawang panibagong barko ng Philippine Navy dyan po sa Sabina Shoal or ating tawag na Escoda Shoal. So marami pong ginagawa. Mali po si Carlos nung sinabi niya na China po ang dahilan dahil walang nagbago sa patakaran ng China. In fact, very defensive ang China. Very passive, naghihintay lang po doon sila sa Ayungin Shoal o sa Scarborough Shoal. Hindi naman po silang nag-aagresibong pumasok po sa Philippine territorial waters. Of course, may dispute sa South China Sea. That has been handled for 2 decades at least now, 2.5 decades ng diskusyon, dialogue na mapayapa po, especially under President Duterte. Pero ngayon nagbago. Sinong nagbago? Si President Marcos po noong Pebrero, noong nakaraang taon 2023, biglang pumihit siya na walang paliwanag at siya ay umakap po ng Estados Unidos
At sumunod na po yung deployment ng intermediate range ballistic missiles ng US sa ating norte, sa Isabela, sa Cagayan Province. Ano namang iisipin ng China po? Pero sa pagturing ng China sa Pilipinas, kaila Governor Mamba, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!